Sige po, inanyayahan ko bawat isa na tumayo. Yan po sa umagang ito yan patuloy po sa ating paglapit sa Diyos. Iuna po natin ilapit sa Kanya yung ating mga pusa. So sa umaga po ito tayo po'y manalangin yung buko. Hallelujah Jesus, hallelujah Lord. Hallelujah God, hallelujah God. Pinasasalamatan ka namin Panginoon sa umagang ito Diyos. Patuloy na dinadakila, O God, dinataas ang iyong pangalan, O God. And Lord, patuloy kami lumalapit sa iyo, God. Lord, na may puso nagpapakumbaba, O Diyos. Lord, puso nagpapasiyasan sa iyo, Panginoon. Lord, linisin mo ang aming mga puso. Lord, linisin mo ang aming mga kaisipan, O God. Lord, dalisin mo namang laman nito, Panginoon, na hindi nagagaling sa iyo. Lord, dalisin mo lahat ng kabigatan. Lord, sa umagang ito, Panginoon. Lord, dalangin namin ang kapayapaan ay sumabawat isa, Panginoon. Lord, maibigay namin ang papuri at pagsamba sa iyo, Lord, ng malaya, Panginoon. Lord, na walang nag-hold back sa amin, O God. Lord, bless this morning, O God. Lord, bless mo itong pagpupuri namin, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming samahan, O God. Lord, patuloy kaming samahan ng iyong banal na spirito. Lord, makakilos ka ng malaya, Panginoon. Hallelujah, gawin mo, O Diyos. Lord, ang nais mong gawin sa umagang ito, God. Lord, inaalaw ka namin, Panginoon. Lord, binubuksan namin ang aming mga puso sa iyo, God. Lord, hallelujah, God. Lord, manguna ka. Lord, manguna ka. Lord, gamitin mo lang kami, Panginoon. At patuloy yung pagkaisahin ng aming mga puso, Panginoon. Lord, ikaw ang maghari. Lord, ikaw ang mataas. Lord, ikaw ang madakila. Lord, sa umagang ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Sige po, palakpakan muna natin yung Panginoon. Hallelujah. We worship your name, O Jesus. Hallelujah. Hallelujah, God. Sige, palakpak po natin yung kamay natin para sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, thank you, God. Thank you, Lord. Oh, we praise your name, O Jesus. Buhay narito ngayon, naghihintay. Nasama sa presensya, ko'y muli naranas. Ako ay
Waymaker, miracle worker. Just the voice. Just your voice. My God, that is your voice. Boses mo lang at saka yung puso para sa Panginoon. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are, oh God. Lord, patuloy namin maalala kung sino ka, O Diyos. Waymaker, when there was no way. 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 Come on, Waymaker. Waymaker, when there was no way. 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 When there was no way. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O God, for you are the Waymaker, O God. You are the Waymaker, O Jesus. Lord, maraming salamat, O God, na kapag nasa sitwasyon kami, Panginoon, na parang hindi kami makalaya, hindi kami makalabas, Panginoon, hindi kami makalaya, Panginoon, sa sakit, Panginoon. Lord, hindi kami makalaya, Panginoon, na parang tingin namin walang daan papalabas, Panginoon, doon sa sitwasyon, O God, na nagpapahirap sa amin. Lord, you are the Waymaker, O God. You are the Waymaker, O Jesus. Oh, you lead us to go out, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, hanggang ngayon ay naghihimala ka pa rin, Panginoon. Naghihimala ka pa rin, O Diyos. Lord, alam namin, Panginoon, yung Diyos na sinasamba ni Abraham, Panginoon, ni Moises. Lord, yun yung Diyos namin na makapangyarihan ngayon, O God. Yun pa rin yung Diyos na sinasamba namin, O God. Na tapat, dakila, mapagmahal, na biyaya. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Napakarami, Panginoon, na mga bagay na ginagawa mo para sa amin, O God. And Lord, right now, allow us, Panginoon, na it's time, Panginoon, na kami naman yung may gawin para sa'yo, O God. Hallelujah. Not just to worship you here in this place, but to glorify you all of our days, O God. Thank you, God. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa presensya mo, Panginoon. Sa'yo namin, O God, ibinabalik ang pinakamataas na papuri, O God. Masasalamat at pagdakila sa iyong pangalan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, so Lord, we bless your name, O God. Oh, purihin ka, banal na Diyos.
Ikaw na Diyos na hindi tumigil na nagpala sa amin. Ikaw na Diyos na hindi tumigil na nag-ingat sa amin. Ikaw na Diyos na hindi tumigil, O God, na gumawa ng mga mabubuti at magagandang bagay sa amin, O God. Karapat-dapat ka ngang papurihan, O Diyos. Karapat-dapat ka ngang parangalan, O Diyos. Ikaw na dapat na sambahin, paglingkuran, O Diyos, ng buong puso, ng buong kaisipan, ng buong lakas namin, Panginoon. Ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang Diyos. Ikaw, 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 at wala nang iba, Panginoon. Walang ibang Diyos na aming paglilingkuran. Walang ibang Diyos ang aming itataas. Walang ibang Diyos ang aming dadakilain. Pag-aalaya ng mga papuri, pag-aalaya ng mga pasasalamat, pag-aalaya ng pinakamataas na pagsamba dahil ikaw ay buhay na Diyos. Makapangyarihan kang Diyos, O God. Banal ka, Panginoon. Banal na Diyos. Buhay na Diyos. Napakapalad namin, Panginoon. Napakapalad namin, O Diyos. Dahil iba kami. Iba kami sa mga tao dito sa mundong hindi nakakakilala sa aming Panginoong Jesucristo. Iba kami, O God. Iba kami, O God. Napaka-espesyal namin sa iyong banal na harapan, Panginoon. Kaya nga, kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit may karamdaman, Lord, magtitiwala at magagalak pa rin kami sa iyo. Aasa sa iyong katapatan, aasa sa iyong biyaya, aasa sa iyong mga pabor, aasa sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Dahil, O God, ang plano mo sa amin ay napakaganda, Panginoon. Ang plano mo sa amin ay napakaganda, O Diyos. God, pinangako mo yun. Pangako mo yun. Kami lahi ni Abraham, O God. Kaya walang dahilan para maglupaypay, walang dahilan para manahimik, walang dahilan para tumigil sa paglilingkod, walang dahilan para tumalikod sa paglilingkod, walang dahilan para manlamig sa paglilingkod dahil, O Diyos, God, harap. Yes, Lord, salamat. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos. Dahil mga special kami, Panginoon, O God. Dumaranas man ng pandemya ang aming kapaligiran. Dumanas man kami ng mga iba't ibang klaseng pagsubok, iba't ibang klaseng problema, Panginoon, O God. Pero yung kagalakan sa puso mo namin, yung puso namin ay nananatili, Panginoon. Nananatili umangasa sa iyo. Nananatili, O Diyos, na sumasandal sa iyo. Nananatili, O Diyos, na hinihintay ang iyong tamang panahon. Hinihintay yung tamang panahon mo, Panginoon. Kaya, Lord, huwag kaming mainip. Huwag kaming magsawang lumapit. Huwag kaming magsawang manalangin. Huwag kaming magsawang maglingkod. Huwag kaming magsawang sumunod, makinig sa iyo, Panginoon. Na tila baga hindi mo naririnig ang aming mga hinaing. Na tila baga na, O Diyos, hindi mo nakikita ang aming mga kahirapan. Na tila baga hindi mo nararamdaman ang aming nararamdaman. Na tila baga, Panginoon, na hindi mo pinakikinggan ang aming mga panalangin, O God. Kaya nga sa pagkakataong ito, Diyos, hayaan mo, Panginoon, mapuno ang aming puso ng kagalakan na nanggagaling sa iyo. Mapuno ang aming puso, Panginoon, ng kapayapaan na nanggagaling sa iyo, dakilang Diyos. Mapuno ang aming mga puso, O God, ng iyong mga pangako, ng iyong mga buhay at banal na salita, O Diyos. Lord, anumang pagdaanan namin, O God, hindi mo kami bibitawan, hindi mo kami hahayaan, hindi mo kami tatalikuran, O Diyos. Pangako mo yun sa amin, Panginoon. Yan nga sa umagang ito, Diyos. Tulungan mo bawat isa, Panginoon. Buong puso, buong kalakasan at buong buhay namin ay totally na tunay na surrender sa iyo, Panginoon. Maialay sa iyo ang lahat-lahat ng meron kami, Panginoon. At alam namin, Panginoon, O God, Lord, kaming lahat, Panginoon, ay tunay na gagamitin mo at kakasangkapanin mo sa mga panahon ito, Panginoon. Wala po kami sasayangin ng mga panahon. Hindi kami hahadlangan ng pandemic na ito. Hindi kami hahadlangan ng aming nakikita. Hindi kami magpapahadlang ng aming nakikita at aming nararamdaman. Kami magpapatuloy. Kami susunod sa iyo. Kami makikinig sa iyo. Kami patuloy na hahakbang para sa karangalan, kapurihan ng iyong banal na pangalan. Pagharian mo kami, Panginoon. Pakyalaman mo kami, O Diyos. Ikaw ang God, ang
Magandang araw po sa ating lahat. Patuloy tayo sa mga salita ng Panginoon at tayo ay sumamba sa pamamagitan ng pakikinig ng mga salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon dahil lagi na tayong binibigyan ng pagkakataon para siya ay bigyan ng pangunahin, lalo na pagka-araw ng linggo. Ibigyan natin ang pangunahing lakas, pangunahing lahat. Iuuna siya sa lahat ng bagay kapag araw ng linggo. Tayo ay nag-aaral sa mga salita ng Panginoon, patuloy, at ilang linggo na rin, tinatalakay natin yung tungkol sa growing in the grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. At maraming linggo pinag-aralan natin yung growing in the grace. At ngayon ay sinisimulan natin ng growing in the knowledge of Jesus Christ. Kaya salamat sa Panginoon sa oras na ito. Nung last Sunday ay binasa natin yung Colossians chapter 1 verses 12 hanggang 14. At ngayon ay itutuloy lang natin basahin ulit natin yung 12 pero hanggang 17 ang babasahin natin ngayon para ipagpatuloy natin ang ating pinag-aaralan na nag-intro tayo nung isang linggo, growing in the knowledge of the King o kaya of Jesus. Kasi nga, dahil dyan sa verse na ginamit natin, siya yung King of the Kingdom. So, grow in the knowledge of the King of the Kingdom. Salamat sa Panginoon. Basahin natin, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things were created by Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Tayo manalangin, purihin ang iyong pangalan sa oras na ito, Panginoon. Napakabuti po ninyo sa pagkakataong ito na kami makikinig muli ng iyong salita. Binigyan mo kami ng oras para kami ay maging malakas, maging masigla ang aming araw, para kami makapunta sa lugar na ito at magsama-samang purihin at dakilain ang iyong pangalan. Kinikilala namin, ina-appreciate namin ang lahat ng biyayang ito na pinagkakaloob mo sa amin. Lagi namin sinasabi, kung hindi dahil sa iyo, nasan na kaya kami? Kung wala ka sa amin, ano na kaya kami ngayon? Salamat sa biyaya, salamat sa iyong pagpapala, salamat sa buhay at kalakasan. Salamat sa pang-araw-araw yung aming mga tinatawag na daily bread. Salamat, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang mga papuri tungkol sa bagay na ito. At ngayon, makikinig kami ng inyong salita sa tulong nawa ng inyong kapangyarihan, ng inyong Espiritu Santo, ng karunungan na nanggagaling lamang sa inyo. Maunawaan namin ang aming mga pag-aaralan. Magsilbi itong dagdag na pananampalataya dahil ang pakikinig sa mga salita mo'y nagdadagdag ng aming pananampalataya at magsilbing pagkain namin ito espiritual at kami magsitibay, magsilusog at maging matatag sa aming pananampalataya. Samahan po ninyo kami, maluwalhati kayo hanggang sa matapos ang gawain ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil nga doon sa ating binigyan ng intro nung nakaraang linggo, yung sa verse 14, kung inyong 14, tama? 13.
Ngayon nakalagay doon yung, nasaan na? Colossians 1:13. Diyan tayo nagsimula. Kaya nga pinag-aaralan natin ngayon yung King of the Kingdom. Nga sa growing in the knowledge tayo of Jesus, which is the King. Ano? For He has rescued us from the dominion of darkness. Inalis tayo, yan ang pinag-aaralan natin last Sunday, inalis tayo sa pangunguna, pamamahala, sa dominion ng kadiliman, at inilipat tayo and brought us into the kingdom of the Son He loves. Inilipat tayo sa kaharian ng kanyang anak, na ang sabi naman sa verse 12 ay kingdom of light. Yung kanyang kaharian ng kanyang anak ay kingdom of light ang tawag dyan. So, from dominion of darkness, nirescue tayo, pinuha tayo, nilagay tayo sa kingdom of His beloved Son, na si Jesus. Kaya nga, kung nandito tayo ngayon, doon sa kaharian, sa kingdom of the Son He loves, nandito tayo sa kaharian ng kanyang anak. Spiritually speaking, hindi pa natin nakikita yung building, yung palace. Ano na yun? To follow na yon. Pero wag muna. Di ba? Wag muna yon. Dito muna tayo, at least tayo ay pinaghaharian na ng Panginoon sa buhay pa lang natin na ito, sa kaharian ng liwanag. So kaya gusto natin ngayon pag-aralan yung hari ng kaharian. Maganda yon kasi kahit sa isang bansa, kapag napakabuti ng namumuno, di ba? Nag-enjoy tayo, masaya tayo, na-appreciate natin yung bansa natin kung ang namumuno ay napakahusay. O lalo na pagdating dyan sa ganyan, nandito tayo sa kaharian ng Diyos ngayon, tayo ay pinaghaharian ng Panginoon sa ating mga puso muna, kasalukuyan, sa ating mga buhay at pamilya, kailangan makilala natin yung hari. At ang ganda ng mga kinanta kanina, di ba? Waymaker, miracle worker, at kung ano-ano pang mga binigkas para makilala. Mayroong ilang mga dahilan. Siyempre, una, ang utos kasi sa pagsamba sa atin, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. The Spirit and in truth, sasambahin siya. Kailangan makilala natin siya. Lalo na, inutos din sa panalangin, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Hallowed be thy name. Kaya nga, sasambahin natin siya, makilala natin siya. Habang lumalawak ang pagkakilala natin sa Panginoon, lalo tayong nalalapit, lalo natin siyang sinasamba ng tama. Kasi ang utos, sambahin ang pangalan. Ang utos ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. At si Jesus ay Diyos na sinasamba natin. So, we must know the King of the Kingdom. At dahil nandyan tayo sa ilalim ng kanyang pamamahala, napakahalagang makilala natin siya. At dahil nga lagi ko sinasabi sa aking pagtuturo, sa mga ilang pumupunta sa ating training, ang Bible ay nakaayos naman agad. O kagaya niyan, andyan daw yung King of the Kingdom, yung kanyang Son He loves. So, dahil tayo nandyan, ang sumulat niya na si Paul ay pinakilala niya sino ba yung King na yan. Sa mga susunod na marami pang mga talata, diyan din sa book ng Colossians. So, sa pamamagitan ng aklat ng Colossians, kilalanin natin yung King of the Kingdom. Simulan natin, Siyempre, verse 13. Yan, nandyan na tayo ngayon. Pinaghaharian na tayo ng Panginoon. So, simula sa verse 14 ngayon, na binasa natin hanggang 17, nakalagay dyan ang ilang pagkakakilanlan natin sa Panginoon na ating hari. Okay, at dahil nga napaka-perfect ng Bible, siya ay inspired ng Holy Spirit. Ang writer niya, ang author niya ay ang Diyos. Writer lang yung mga apostol, inaayos lagi ng Diyos yan. Kaya pag nag-aaral tayo ng Bible, nagbabasa, hindi tayo mahihirapan. Basta mag-pray lang tayo, tulungan tayo ng Panginoon, maunawaan ito. So, andyan yung King of the Kingdom, nandyan tayo, inilagay. O ngayon, pinapakilala yung King. Pero, ang unang-unang pagpapakilala niya sa verse 14 ay yung pinaka-importanting dapat nating malaman. Sabi ko nga sa inyo,
napakahusay ng salita ng Diyos, napakabanal ng salita ng Diyos. Yung unang banggit ng verse 14, dahil sa verse 13, yung kingdom of the Son He loves, sa verse 14, pinakilala na kung sino yung king na yan, yung son na yan, that He loves. At yung pagpapakilala niya sa verse 14, yung pinaka-importante na gusto ng Diyos na malaman natin. Yung pinaka-importante sa ating part, ano? Yung pinaka-beneficial sa atin. Ganun niya pinakilala yung king. Kaya sinabi niya, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Yan ang pinakamahalagang kailangan ng sangnilikha. Redemption, the forgiveness of sin. Si Jesus yan. Yung hari natin yan. Yung kanyang the Son He loves na inilagay tayo sa pamamahala niya. Siya yan, yung nasa verse 14. Pagka binasa natin yan sa King James version, ay makita natin na in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay niredeem, tinubos, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At yan nga ang pangunahin ng nais ng Diyos na malaman natin, dahil yan ang pangunahing kailangan ng lahat ng tao sa buong mundo, na tayo ay tinubos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Napakahalagang unang-unang tanggapin yan ng lahat ng tao. Kilalanin yan ng lahat ng tao na itong Jesus na ito, meron siyang blood na binuhos for the redemption and forgiveness ng ating mga kasalanan. Maliban doon, kahit makilala pa natin sa ibang paraan, hindi pa rin tayong maliligtas hanggat hindi natin i-acknowledge yung redemption na ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, yung holy blood niya ang unang impormasyon ayon doon sa verse na binabasa natin, when He brought us to the kingdom of His Son, the Son He loves. Yan ang unang pinaliwanag niya, yung tungkol sa ginawa ni Jesus sa krus para tayo ay ma-redeem, para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. At napakalaking ano na sa atin dapat yan. Isang malaking acknowledgement, appreciation sa Panginoon. Ang unang hakbang para tayo ay magkaroon ng isang magandang relasyon sa Diyos, alisin muna tayo, ma-redeem muna tayo sa mga kasalanan na yan para maging welcome tayo sa Diyos at sa Kanyang presensya. Alam nyo, yan ang una at pinapaliwanag yan ng Colossians mismo sa mga susunod at iba pang mga talata na babasahin natin dyan sa bahagi ng Colossians. At para ma-highlight palalo yung pagbibigay niya, pagbuhos na ng kanyang dugo, yan, pinaliwanag po yan sa verses 20 ng Colossians chapter 1 pa rin. Babasahin natin. Pinaliwanag yan para lang makita natin gaano kahalaga yung unang paliwanag niya tungkol sa King of the Kingdom. Ulitin ko, let us grow in the knowledge of the King of the Kingdom. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-alay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Kamatayan ng Kanyang anak sa krus. So yung redemption at saka yung sinasabing forgiveness of sin ay ma-reconcile, magkasundo yung lahat nga sa langit man, sa lupa, pagkasunduin na lahat sa pamamagitan ng pag-alay ng Kanyang dugo. Nagkakaroon ng reconciliation. At meron pa nga dyan sa mga susunod na talata, verse 21, at tutuloy nating basahin. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa, pag-iisip ng masama.
Di ba? Kaya nga may forgiveness of sin. Ayon sa verse 14, na unang pinakita tungkol sa redemption na ginawa. Dahil nga tayo ay naging kaaway tuloy ng Diyos dahil sa paggawa ng masama. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang friend, kaibigan ng Diyos. Nang sa gayon, ay may harap niya kayong banal, walang kapintasan, at walang dumi. Sa pamamagitan ng redemption na yon, na-reconcile tayo. Ito, nilista ko yung ilan, nagkaroon ng reconciliation, nagkaroon ng friendship na dati magkaaway, at ngayon, nais pa rin sa pamamagitan ng kanyang shed ng kanyang blood, ay may harap kayong banal. Kaya nga, doon sa verse 14 na una natin tinitingnan, ay yung redemption of and forgiveness of sin, yung kapatawaran ng kasalanan para maiharap niya kayong banal at blameless, walang kapintasan at walang dungis sa harapan ng Diyos. Yan ang unang-unang pinakita tungkol sa King na yon, na kung saan naghahari sa kasalukuyan sa atin. Ayon sa ating main text nung last Sunday, nung He brought us to the kingdom of the Son He loves, si Jesus. Ang una niyang pinaliwanag yung tungkol sa redemption, tungkol sa forgiveness, para po sa lahat ng binasa natin yan, verse 20 hanggang 23. Nabasa na ba yung 23? Hindi pa. Okay, kaya naman, okay, bago natin lubusang tapusin na basahin yan, ulitin natin, ni-reconcile tayo, nakipag-peace tayo, kapayapaan sa Panginoon, at tayo ay ginawang banal, na-justify tayo, na-forgive sa lahat ng ating kasalanan, at ang hangad pa nga, patuloy, ay maging blameless tayo, walang kapintasan at walang dungis, sabi dun sa Tagalog. Kaya naman ito ang kanyang sa atin. Dapat nating gawin. Ganun pala yung nangyari, ganun pala yung ginawa. May redemption pala through His blood. May forgiveness sa sin. May reconciliation. May friendship na nangyari. Kayo ay justify, holy, ginawang banal, ginagawang banal, patuloy, ginawang banal instantly, dahil pinatawad sa lahat ng kasalanan. Alam niyo yun, Huwag niyong kalimutan yun. Ginawang banal instantly, dahil pinatawad sa lahat ng ating kasalanan. At patuloy na ginagawang banal araw-araw hanggang sa maging blameless tayo. Kaya nga, kailangan natin, sabi niya, gagawin? Kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. At huwag hayaang mawala yung pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Kapag ang tao ay nanghihina, gustong tumalikod, gustong umalis sa paglilingkod, isa ang nawawala, yung pag-asang dulot ng magandang balita ay nawawala. Huwag niyong hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Ang dami kasing pwedeng ipasok ang mundo. Tinuturo ko pa yan at hindi ko pa na ituro. Kasalukuyan pa lang nagsisimula na ituro ko yan sa mga leader na bago-bago pa, baby pa sa pagkatawag ng Panginoon. Napakahalaga dahil ang dami kasing gagawin ng dyablo para ikaw ay alisin sa pag-asang yan. Manglupaypay ka, ma-discourage ka, masiraan ka ng loob, at hindi ka na lang, gano'n na lang, tuwang-tuwa ang dyablo pagka gano'n tayo. Kaya, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. At sabi niya, niloob ng Diyos na ako ay maging tagapangaral niyan sa buong daigdig. Isipin niyo yung napakagandang magandang balita na yun na natutunan natin. May redemption, may forgiveness, may reconciliation, may friendship, may holiness, may blameless
na mangyayari at nangyayari. Mag-stay ka doon sa ganun. Huwag mo nang balikan. Sabi niya, balikan natin yung verse 23. Pagkita natin ulit. Manatili tayo kung saan niya tayo dinala. Saan ka niya dinala? Finorgive niya lahat ng kasalanan mo. Niredeem ka niya. Niredeem is kinuha ka niya from sin. From the bondage of sin. From being captive in sin. Niredeem ka niya doon. Yan ang ginawa niya sa iyo. Nireconcile niya sa Diyos. Binigyan ng magandang relasyon. Binigyan ka ng kapayapaan. Binigyan ka ng lubusang kapatawaran. Ginawa kang holy at ginagawa ka patuloy na holy at ginagawa ka patuloy na blameless para maiharap ka sa Diyos balang araw na isang kumbaga, sabi nga sa Bible, yung parang isang babaeng ikakasal sa harap ng Diyos. Ganon ang ginawa niya. Sabi niya, manatili kayo dyan. Mag-stay kayo dyan. Huwag masira ang pag-asa ninyo tungkol sa narinig din yung good news na yan. Yung magandang balita na yan. Huwag ninyong hayaan na masira ang loob ninyo. Kasi maraming sisira. Maraming iistorbo sa iyo. Marami ang multo na lilitaw. Yung dati mong buhay ay lilitaw yan. Yung dati mong ginagawa, lilitaw yan. Kahit ano pa, basta gagawa ng paraan ng tuso ang kaaway. Naghahanap ng masisila. O yung pala masisila, gagutiya mo kayong masisira eh. Pauti lang doon sa masisira. Naghahanap ng masisira. Naghahanap ng mawawasak. The thief cometh. Ano? To steal, to kill, and destroy. Yan ang trabaho niya. At lalo niyang i-destroy yung magandang balita na narinig mo para yung pag-asang dulot ng magandang balita na yan, ma-discourage ka. Mabawasan ang nagpupuri. Mabawasan ang nagpaparangal sa Diyos. Mabawasan ang naglilingkod. Mabawasan yung mga dapat sana ay maging kakapit-bisig ng mga Kristiyano para marami pang makakilala sa Diyos. At nawa, magkaroon na ako ng lakas ng loob kahit yung mga bago-bagong Kristiyano ay masabihan na natin, yan, gawa ng dyablo yan. Ito, wag mo nang gawin yan. Unti-unti ko na pong gagawin yan kahit may masaktan na siguro dahil nga gusto nating umayos yung mga buhay-buhay. Gusto ng Diyos na tayo ay maging manatili tayo doon sa pananampalataya sa ginawa na ng Panginoon sa atin, sa pag-aayos na ginawa na niya, ay mag-stay na tayo doon. Ay, verse 14, verse ano pa lang yan? Verse 14. Balik na natin sa verse 14, ano? Ng Colossians chapter 1. Yan ang unang verse na pinakita after nating tinignan nung mapasa ilalim tayo, nung ilagay tayo sa kingdom of the sun he loves. Yan ang unang pagkakilala na gusto niyang malaman natin at napakalaking bagay po niyan. Napakalaking karangalan sa atin yung ginawa niyang yan sa ating mga buhay. Ituloy pa natin itong mga kontrobersya. No? Ilang kontrobersyal? Verse 15. Ano pa? Ano pa? Paano pa pinakilala yung King of the Kingdom? Ito medyo controversial pero gusto kong pakingganin yung mabuti kasi marami ang nagkakamali dito sa katotohanan nakalagay sa verse 15. Pero yung verse 14, yan nga yung pangunahing importante. At nawa, bago natin puntahan yung verse 15, nawa, nandyan na kayo, naranasan na ninyo yung verse 14 na ginawa ng Panginoon sa inyong mga buhay. Nawa, by feeling man, o by intellect, o by heart, ay alam ninyong niredeem kayo, pinatawad lahat ng kasalanan nyo, kaibigan na kayo ng Diyos, reconciled na kayo, okay na relasyon nyo sa Diyos, pinatawad na, kayo ay justified na, pinatawad ng lahat ng kasalanan nyo, at kayo'y pinapabanal na in the process, kasalukuyan, hanggang sa maging blameless tayo. Nawa, nandyan na tayo. Bago natin ituloy, kasi medyo controversial ng konti ito, kailangan ko ng konti pagtuturo dito. Verse 15, He is the image of the invisible God, the firstborn over all
creation. O, pinapakilala yung king. Kung nakita nyo, pinapakilala yung king. Kaya kung maghapon tayo mag-aral dito, baka matapos natin hanggang verse 17. Kung maghapon tayo mag-aral. Kaya lang ay limited tayo hanggang ilang minutes. So, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Ulitin ko, pinapakilala patuloy. Bagamat inuna yung verse 14 na napakahalaga para sa iyo na malahat. Sana all. Na-enjoy na yung verse 14 na yon, naranasan na at patuloy pang nararanasan yung verse 14 na ating unang tinignan. So, siya daw yung image ng invisible God, si Jesus. Siya yung image ng invisible God. Kapag nakita mo si Jesus, nakita mo na yung God. Pag nakita mo na si Jesus. At kahit si Jesus mismo, sinabi niya yan. Pag hinahanap niya yung Ama, sabi niya sa John chapter 14, hanggang ngayon, hindi mo ba ako kilala? Sabi niya sa mga alagad. Kapag nakita niyo na ako, nakita niyo na yung Ama. Ganun pa man, pagka sinabing image, imahe, pagka sinaliksik mo po yung totoong pagkakasulat niyan, ang ibig sabihin niyan ay, bagay kahit hindi ko bigkasin yung Greek, kasi hindi naman, icon, sabi. Ang ibig lang sabihin niyan, yung outward appearance, yung figure, hubog. Kasi kung pagdating sa spiritual, yung image as a God, walang duda na the same sila. Level sila ni God, okay? Hindi kailangan sabihin yung image diyan. Kasi kung pagiging Diyos, pagiging spiritual, pagiging holy, lahat ng mga attributes ni God, na kay Jesus lahat yan. Yung image lang na sinasabi diyan, pagka binasa mo yung Greek niya na icon, sabi nga, yun ay tungkol sa kanyang figure. Kasi ang Diyos ay mayroon ding figure, kagaya natin. Kaya nga sa ibang sa susunod na bahagi, image of the invisible God, ang sabi. Image of the invisible God. So pag image nga, sabi ko, figure, ang tinutukoy niya sa Greek. Pag sinabing invisible God naman, kahit sabi, bangkitin ko na, ang invisible sa Greek ay auroratos. Hindi ako sanay magbigkas kahit ako hindi ko na maintindihan. Pero ganun siya nakasulat sa Bible nila sa Greek, Ganun siya nakasulat na ang ibig sabihin, pagka-invisible ay unseen. O, siyempre naman, not inside. Pagka sinabing not inside, wala dito. Wala dito. Ibig sabihin, hindi mo makikita dito pala. Hindi mo makikita dito. Halimbawa, yung not inside ay hindi nyo pa nakita yung aking aparador. Nakita na ba yung aparador ko? Hindi pa. So, not inside. Pero nandun. Okay? Yan ang ibig sabihin ng invisible. Out of sight siya. Ganun lang siya. Hindi yung invisible na talagang example na invisible. O sige ba? Si God. Tama? Invisible si God. Angels. Tama? Invisible ba? At mga spiritual beings ay invisible. Anything na out of sight is invisible. Pero hindi ibig sabihin, hindi sila pwedeng makita. Hindi ibig sabihin, never nating makikita. Kasi sa lumang tipan, si God mismo, di ba, image of the invisible God. Si God mismo, nakita nila Moses, tama? Nakita ni Elias. Nakita ng mga propeta. Nakita siya. At balang araw, makikita natin ang Diyos mismo. Ibig sabihin, hindi siya literally as yung alam natin invisible. Pagdating ng araw, sabi niya, Matthew 5:8. Sino nakaka-memorize niyan? Bata pa. Mapalad ang may malinis na puso, makikita nila ang Diyos. Yung anghel, nakikita ba? Pwede silang magpakita dahil meron silang image. Yung God, meron ding image. Yan.
So sabi niya, blessed are the pure in heart, for they will see God. Kasi meron naman. Yung sinabing invisible dyan, at the moment, dahil tao tayo, physical eyes, hindi natin makita. Pero pagdating doon na tayo kasama na niya, mapalad ang may malinis na puso, makikita nila ang Diyos. Nakita ni Moses si God, diba? Dumaan si Abraham, nakita niya si God, nakita niya image ni God, at marami pa sa lumang tipan, nakita yung image ni God. So, hindi siya invisible person na talaga, oops, wala. Parang hangin, nasa may hangin, ano yung itsura ng hangin. Hindi siya ganon. Hindi ganon ka, pero gusto ko makita nyo, sa mga Greek na mga salita, makita ang kahulugan, ay ibig sabihin lang ng invisible, hindi talagang, kahit anong gawin mo, hindi mo makikita. Meron silang image, kaya image of God, pwede siyang magpakita as a God, as angel, as spiritual being. Kaya yung mga demon, pwede rin. Kaya si Satanas, sabi natin ay espiritu yan, pero pwedeng magpakita yung mga ganyan. Okay? Pero pa rin silang figure. Kaya sabi ni verse natin, verse 15, He is the image of the invisible God. Pero yung susunod, medyo controversial ulit yan. The firstborn over all creation. Pagka tinagalog mo yan, panganay sa lahat ng nilalang, parang kasama siya sa mga nilalang. Diba? Firstborn, di panganay sa lahat ng nilalang. So, ipakilala natin patuloy. Pagkatapos niya tayong ilagay sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, at ngayon naghahari ang Panginoon sa atin, kailangan makilala natin siya. Ganun lang ba siya? Siya ba'y isang creation? Panganay, firstborn over all creation? Kasama ba siya sa creation? Hindi yata ganun ang nakalagay sa Biblia. Bakit nakalagay dyan? Nakasulat na the firstborn over all creation. Kaya tuloy yung ibang mga tao, tao lang pala si Jesus kasi nilalang lang siya. Hindi siya manlilikha, siya nilikha. Parang sabi pa nga, masakit pa. Siya tao rin kagaya natin, anak lang siya ni Mary. Tao lang siya kasi may laman at buto. Tao lang siya kasi siya nagugutom, nauuhaw. Tao lang siya kasi siya ay nasusugatan at namamatay. Kaya tuloy, pagka sinabing firstborn over all creation, ang tingin ng tao, parang hawig lang ng sa atin, mataas lang ng konti sa atin, dahil kasama rin natin siyang nilalang. Hindi po siya gano'n. Siyempre, kasi nga, magkakakontra na sa verse 16. Tuloy nga natin ng konti ba sa verse 16. Kukontrahin na niya yung verse 16. For by Him, all things were, paano nalalang yung mga nalalang? By Him. O di kontra na yun, pagka sinabing kasama siya sa nilalang. Tama? Kontra na agad? So hindi ganun ang ibig sabihin ng He is the firstborn over all creation kasi for by Him, all things were created. Ito siya kasama. Mahabang sa training ginagawa po yan. Gusto ko lang kayo ng content na pagka sinabing firstborn over all creation, pagka sasabihin sa kasunod mismong talata, for by Him, all things were created. Medyo hindi na pareho yung verse ngayon. Banal ang author ng Bible. Perfect ang author ng Bible. Hindi na tayo ikaw-confused ng ganyan. Tama po? So, for by Him, all things were created. Siya ang manlilikha ng lahat ng all things. Sa madaling salita, hindi siya kasama sa creation. Ano ngayon yung firstborn over all creation? Pag binasa mo pa nga yung John 1:3. Pag binasa mo pa yung John 1:3, through Him, all things were made. Sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay nangyari. Without Him, nothing was made that has been made. Without Him, kung wala yung Jesus na yan, walang nalikha sa mga nakalikha. Walang nalikha sa lahat ng mga nakalikha ngayon. Ang linaw-linaw na ngayon, ang dami ng bahagi ng Biblia na nagsasabi, nalikha lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Paano siya magiging firstborn over all creation? So yan ang misconception, maling pagkakatingin
ng maraming tao. Kaya lumiliit tuloy si Jesus. Sa halip na ka-level siya ni God, created siya ni God. Ang laking difference po nun nung bagay na yon. Okay, salamat sa Diyos, ano? Yan sa bahaging yan ng Biblia. Siyempre, gusto kong ipaliwanag yung bahaging yan ng Biblia, yung verse 15 po na yan, ano? Na talagang inuubusan tayo ng firstborn over all creation. Ang simpleng tinutukoy lang naman yan ay ganito. Firstborn sa kanyang humanity, pagiging tao, pagiging anak ng Diyos. Siya yung unang naging anak ng Diyos. Pastor, hindi ba siya dating anak? Hindi. Dati, kasama niya ang Diyos from the beginning. John 1:1. Kasama niya ang Diyos from the beginning. Buksan natin yan. In the beginning was the Word, si Jesus, and the Word was with God, and the Word na si Jesus was with God, and the Word was God. So in the beginning, magkasama sila ni God. Okay? Sa Micah 5:2, meron ding napakagandang talata dyan. But thou, Bethlehem, saan siya pinanganak? Bethlehem Ephrata, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall come forth unto me to be ruler in Israel, whose going forth had been from old. Basahin niyo lahat yung huli. From everlasting. Yung pinagmulan niya ay from everlasting. Alang pasimula. From everlasting. Si Jesus ang tinutukoy dyan. Siyempre, alam natin. So, from the beginning, kasama na siya ni God. From everlasting, kasama siya ni God. At siya ay God. Yung firstborn over all creation, pagka sinabing ganyan, basahin natin yung Hebreo, no? Chapter 1, verse 5 to 6. Diyan nagsimula. Diyan nagsimula. Bubuo ang Diyos ng pamilya niya. Kasama po ba kayo sa pamilya ng Diyos? Magsisimula siya, magkakaroon siya ng pamilya, for to which the angels did God ever say. Kanino sa mga anghel sinabi ni God, you are my son. Basahin niyo yung unang salita susunod. Today, yung panahon na binigkas niya yan, hindi yan everlasting. Okay? You are my son. Today, I have become your father. Nagkaroon ngayon ng pag-aayos. O, sisimula tayo ng pamilya, pero ikaw ang panganay ko. Pero from the everlasting, sa kanyang deity, sa kanyang pagka-Diyos, kasama niya si God. Nabasa niyo yun? Kapantay siya ng Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Okay? So dito, yung firstborn over all creation, dahil ginawa siya ngayon, today, I have become your father, or again, I will be his father, and he will be my son. O may will be pa dyan. I will be, he will be. Ibig sabihin, hindi from the beginning yan. Hindi from eternity yan. Nagsimula siyang maging anak, nagsimula siyang panganay na anak. Magkakakontra kasi pagka nilikha si Jesus. At siyempre, huwag nyo muna masyadong i-digest yan sa inyong isip. Ang mahalaga, maalaman ninyo, pinapakilala ko, the King of the Kingdom is God. Siya ay Diyos from everlasting. Walang pasimula na Diyos. Para mabunot yung tradisyon na nabunot natin. O si God talaga ang God. At si Jesus ay Son. At ang nanay niya ay si Virgin Mary. Tapos. Hindi. From the beginning, siya'y kapantay ng Diyos sa kanyang pagka-Diyos at walang nalikha. Ang hina-highlight natin kasi dito, siya yung sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat ng mga nalikha. Kaya nga, waymaker siya, miracle worker siya. Lahat na lang kaya mong i-attribute sa Diyos, i-attribute mo kay Jesus. Amen?
ipareho mo kay Jesus. Kaya lahat ng pagsamba mo sa Diyos, gawin mong pagsamba kay Jesus. Lahat ng paggalang mo sa Diyos, gawin mong paggalang kay Jesus. Hindi siya maliit na Diyos, hindi siya nilikha, hindi siya anak lang ng tao, hindi siya laman at dugo lang, hindi siya katawan lang na namamatay, hindi siya mataas lang ng konti sa atin. Hindi. Siya ay Diyos. At siya yung naghahari sa iyo ngayon. Basahin niyo in advance yung susunod na mga verses. Kagaya nung verse 17 na hindi pa natin nababasa, no? Ang ating binasa kasi ngayon, chapter 1 ng Colossians, verses 12 to 17. Pero asan na ba tayo ngayon? So, sa verse 6 pa pala, Hebreo verse 6, chapter 1 verse 6, hindi ko pa nabasa, no? Basahin ko nga yung verse 6. And again, when God brings His first born into the world, He says, let all God's angel worship Him. Yan nagpapalinaw, firstborn siya, panganay siya. Nung tawagin siyang anak, nung sinabi niya, I will be His father, He will be my son, siya yung panganay na anak. At gumawa ng pamilya ang Diyos, siya yung panganay, at ngayon tayo yung mga kapatid ni Jesus. Para lang sa mga hindi pa nakakaalam, kahit makulit ako, lahat ng tumatawag sa Kanya ng Ama namin nasa langit ka, anak ng Diyos yan. Pero si Jesus ang unang ginawang firstborn, siya yung siyang panganay na ginawang anak ng Diyos. Pero from everlasting, siya equal to God. Pero sa verse 6, and when God brings His firstborn, binigay niya ngayon sa mundo yung kanyang panganay. Kaya pag binasa mo yung Romans 8:29, makikita mo doon na siya yung panganay sa maraming magkakapatid. Kaya ang isang identity natin kay Jesus ay, brother of Jesus Christ. Kapatid natin si Jesus, siya yung panganay. Pagka hinanap mo yun nung Romans 8:29 hanggang sa mga susunod na talata. Kung paano glorify si Jesus, tayo rin i-glorify din ng ganoon. At magiging kapareho natin siya. Pag binasa mo yung 1 John chapter 3, i-note mo dyan kung gusto mo, 1 John chapter 3, napakapalad natin, tinawag tayong mga anak ng Diyos. At sabi niya, hindi pa natin alam kung magiging ano tayo, pero pagka nahayag si Jesus, magiging kapareho natin siya. Hindi tayo magiging Diyos, pero sa pagiging anak ng Diyos, magiging kapareho natin siya. Magkakaroon tayong glorified body, wala ng kamatayan, at magkakasama tayo isang pamilya. Ano ngayon ang gagawin natin? Ano ngayon ang gagawin natin? Maliban doon sa una nating yung verse 14 kanina na binanggit natin tungkol sa message ni Paul na tayo ay nireconcile, inayos, pinatawad, tinubos, pinaging banal, nireconcile, naging friend of God. Ang kasi magpakatatag tayo, manatili tayo sa pananampalataya yun, huwag mawala ng pag-asa tungkol sa mga bagay na narinig natin, tungkol sa magandang balita. Ito, ano sinasabi ngayon sa verse 15? Ano sinasabi? Napakataas ng pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Kabilang ka sa pamilya ng Diyos na eternal family ng Diyos. Kabilang ka, itinuring kang anak ng Diyos, itinuring ka ngayong kapatid ni Jesus, ibinaba si Jesus para mataas tayo, maangat tayo, mabuhay tayo ayon sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Ano yun? Anak ng Diyos. Huwag natin mamaliitin na tayo tawaging anak ng Diyos. Habang minamaliit natin ang pagkakatawag natin bilang anak ng Diyos, hindi tayo umaangat sa ating spiritual na buhay. Kailangan lakihan mo yung tingin mo, anak ako ng Diyos. Paano isipin yun? Isipin mo si Jesus bilang anak ng Diyos. Anak din ako ng Diyos. Mabuhay din ako kagaya ng Panginoon na yan, nagtatagumpay sa lahat ng kasalanan, nagtatagumpay, lumalapit sa Panginoon. Post natin dito ang message, pero nais ko sabihin sa inyo, napakasarap makilala si Jesus. Grow in the knowledge of the King, of the kingdom.
Nasa verse 16 tayo. Namnamin po ninyo yan. Basahin nyo in advance yung 17. Hanggang, di ba, 20 bilas natin? 17, 18, 19. Basahin nyo in advance at pag-aralan po ninyo yan, mamamangha kayo sa pagkakilala pa sa ating Panginoong Hesus Kristo. Tumayo tayong lahat, pansamantala ngayon, at tapusin natin ang bahaging ito ng ating pinag-aralan. Ano nais nating iwanan na message? Kapatid, yung unang pagpapakilala ni Paul doon sa King of the Kingdom, ikaw daw sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos ka, nireconcile ka, naging friend ka instead of enemy, at tinjustify ka, naging holy ka, at nagpapatuloy na maging blameless, nagpapatuloy ang holiness dahil gusto ng Panginoon. From miry clay, mula sa putik na dinampot ka ng Panginoon, maging ganun ka. Kasi binibilang ka sa pamilya ng Diyos at ang firstborn, ang panganay natin na magkakapatid ay si Jesus. Mabuhay tayo with integrity, mabuhay tayo with holiness. Kasi yun ka. Pagka narinig mo ibang pastor, ang sabi lagi, umayos ka bilang anak ng Diyos. Hallelujah, God. Purihin ang iyong pangalan sa oras na ito, Panginoon. Napakaraming dapat pag-usapan para makilala ka. Ayon sa kanta, hindi ka lang way maker, hindi ka lang miracle worker, hindi ka lang, Panginoon, isang sa tingin ng napakarami ay isang maliit na Diyos. Kamangha-mangha pagka nakilala ka pa namin. At alam po ninyo, lalo mong ma-appreciate si God, ang Panginoong Jesus, habang kinikilala mo pa siya. Sambahin lang natin siya ngayong umaga bago tayo magwakas sa panalangin. At least doon sa ating pinag-aralan, ma-appreciate natin na sa pamamagitan ng kanyang dugo, bumaba siya. Pinambayad yung dugo niya para ma-redeem, para matubos, para mapatawad ang ating kasalanan, para maging karapat-dapat tayo sa Diyos. Hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa kanyang dugo at dahil sa pagtubos na ginawa ni Jesus. Para tayo ma-justify, para tayo ma-reconcile, para tayo ay maging friend of God, para tayo ay maging banal, para tayo ay maging walang dungis at kapintasan, para yung firstborn, ang sabi ng susunod na verse, yung pangalan nating kapatid, gusto na God, maabot natin na maging karapat-dapat tayo mga anak ng Diyos. Kaya nawa, Panginoon, hallelujah, tulungan mong makita namin paano dapat mabuhay ang isang anak ng Diyos. Tulungan mo kami paano makita, Panginoon, paano pa malaman, paano pa maipabuhay ang pagiging anak ng Diyos, O God. O, salamat sa iyo ngayong araw na ito. Pagpapalain mo ang mensahe nito sa buhay namin. Kung totoo na ang aming ang gospel, ang salita mo, Panginoon, sa pamamagitan ng pakikinig, nagkakaroon kami ng pananampalataya. Tumibay nawa ang pananampalataya namin ayon sa aming natutunan ngayong araw na ito. At aking dalangin, Panginoon, aking dalangin, O God, huwag naming mamaliitin ang aming sarili, huwag naming kaawaan ang aming sarili, huwag kaming mawawala ng pag-asa, huwag kaming matatakot, huwag kami, Panginoon, na mababalisa sa anumang nangyayari. Kung ang kanyang anak na nasa mataas na kalagayan ay ibinigay niya to redeem, binigay niya to forgive our sins, kaya niya rin kami tulungan para ma-overcome ang mga troubles. Kaya niya rin kami tulungan, O God, para maging victorious sa lahat ng aming ginagawa. Kaya niya rin kami tulungan para kung nawawalan kami ng pag-asa ay magsilakas ang aming pananampalataya. Help us to believe your word, O God. Tunay kang napakabuti sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Aking dalangin ngayong umaga, kung sino man ang may pinagdadaanan ngayong oras na ito, aking dalangin kung sino man ang may pagsubok at problema, kung sino man ang may mabigat na karamdaman, kung sino man ang nangangailangan financially man, spiritually, O God, sino man ang emotionally broke ngayon, Panginoon, emotionally broken, O God, ano man ang kanyang
panalangin, aking dalangin ang pag-iingat at pagpapala mo. Aking dalangin, O God, ang pagkilala, Panginoon, na lagi kang may magagawa. You are a way maker. May solusyon palagi sa iyo. Kung kinakailangan ibigay mo yung iyong anak, ginawa mo para lang magkasolusyon ng aming mga problema. Kaya kaya mo. God is able. God is able. God is able. Ano man ang kalagayan mo, God is able. Kaya ni God. Oh, salamat sa iyo, Panginoon. Lord, yung maliliit na kailangan ng iba, i-provide po ninyo. Yung mga financial na kailangan, yung mga material na kailangan, i-provide po ninyo. Yung iba, yung family nila, ang kanilang gustong maging maayos. Lord God, kayo ang maging sentro ng bawat pamilya na narito. Yung iba, trabaho lang ang kailangan. Yung iba, pagkakakitaan na ang kailangan. You are a way maker, O God. Ayon sa aming pinag-aralan, ikaw ay Diyos at naghahari ka sa amin ngayon. Kinuha mo kami mula sa dumi papunta sa iyong kaharian. Naghahari ka. Hindi pwedeng hindi mo ingatan at pagpalain ang iyong mga anak. Yan ang pangako mo. Yan ang pangako mo, Panginoon. Maraming salamat, O God. Bless mo ang umaga ito sa aming lahat. Tayo manalangin, Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito. Minsan pa naming tatanggapin ang communion at ito ay palatandaan na may redemption na nangyari dahil ito ang simbolo ng iyong dugo na bumuhos para tubusin kami, kunin kaming muli mula sa kaaway at kami maging mga anak mo, Panginoon. Ibalik sa aming relationship sa iyo. Sa araw na ito, inaalala namin ang iyong pagkamatay. At nawa, sa pagtanggap namin ng Diyos na simbolo ng iyong dugo at ng tinapay na simbolo ng iyong katawan, tanggapin namin ang lahat ng benefits. Kasama na doon ang pagiging anak, kasama na doon ang kagalingan sa pamamagitan ng iyong mga latay, at kasama na doon ang isang mapayapang relasyon namin sa Diyos sa pamamagitan ng iyong intercession. Pumagitna ka para magkasundo ang Diyos at ang tao. Salamat mo, Panginoon. Salamat sa iyo. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirami sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pwede na ninyong kainin yung inyong tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, tiinom ng kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Inumin natin ang purihin nga natin ang Panginoon sandali bago tayo umuwi, bago tayo lumabas. Itaas po natin ating kamay na may pagtitiwala sa Panginoon. Ang pagpapala ng Panginoong Jesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagsama ng kapangyarihan ng Espiritu Santo